Extended po hanggang Biyernes ang tigil pasada ng grupong Manibela. Hindi pa naiwasang magkagulo sa protesta. Yan ang pampagising na balita ni Gerard de la Peña. Nagkatensyon sa kilos protesta ng grupong Manibela matapos silang tuyugin ng isang miyembro ng media. Pinalibutan ng mga miyembro ng Manibela ang reporter ng DZRH na si Val Gonzales. Kwento niya, sinuntok pa raw siya sa tagiliran ng isang miyembro ng Manibela habang nagbabalita. Lumapit sa akin, mayroong sumuntok dito sa aking likuran at sinasabing sila raw ay minumura. Sila raw ay minumura, yun yung kanilang binabanggit. Nagagalit sila na inire-report ko yung katotohanan na 30 minuto na nilang hinarang itong kahabaan ng isabi nyo, southbound ng isabi nyo dahil matinding perwisyo na batay dun sa report ng MMDA. Mariin namang kinondena ng Manila Broadcasting Company DZRH ang pananakit kay Gonzales. Desidido raw ang kumpanya na panagutin ang mga nasa likod ng pananakit sa kanilang reporter. Pati ang Presidential Task Force on Media Security kinondena ang karahasan. Hindi naman daw makakatulong sa kanilang ipinaglalaban ang pangahara sa mga miyembro ng media. Bukod sa pananakit, tinawag pa raw ng mga miyembro ng Manibela ang mga nag-cover na media na bayaran at bias laban sa kanilang grupo. Itinanggi naman ng mga miyembro ng Manibela ang umano'y pamimisikal nila. Walang nanonotok, inaano lang siya, tinutulak. Ngayon, ako ang kuya, nandyan kami, dalawa kayo, walang sumuntok, tinulak lang siya. Bakit siya nagsalita ng mga bastos kami? Itinanggi rin ni Manibela Chairman Marvel Buena ang panununtok ng kanilang miyembro. Anila, si Gonzales daw ang nagsimula ng gulo nang murahin niya ang mga miyembro ng Manibela na dapat daw ipakulong dahil sa abalang idinulot ng kilos protesta. Nangyari ang pananakit nang sumugod sa opisina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang grupo kaninang umaga. Kabilang sa mga nagkilos protesta ang mga driver at operator na hindi sumali sa anumang kooperatiba o korporasyon bago ang deadline sa consolidation noong April 30. Ang hiling nila, payagan munang mamasada ang mga tsuper na hindi nagpa-consolidate. May suggestion, may usapan na extend kami ng 1 taon at habang pinag-uusapan ito, pabibiyahihin kami habang ginagawa din namin yung prototype ng aming jeepney. Sabi naman ng LTFRB, huhulihin at i-impound ang mga jeep na sumama sa kilos protesta ngayong araw. Pag-uusapan naman daw sa pulong nila bukas ang mungkahi ng isang kongresista na bigyan pa ng 1 taon ang mga hindi nag-consolidate. Pero para kay LTFRB Chairman Chofie Loguadis III, dapat nang simulan ang hulihan. Kapag hindi ka nakapag-consolidate until April 30, tanggal ng iyong prangkisa at ikaw ay kolorom na. Napakalakaban ako ng palugit na binigay namin sa kanila. Ayon sa LTFRB, hindi na kailangan maglabas ng memorandum o anumang formal na utos para magsimula na ang panghuhuli. Pwede na raw yang simulan anumang araw kapag naplansya ang guidelines kasama ang LTO at MMDA. Sa panig naman ng grupong Manibela, desidido raw silang ituloy ng hanggang Biyernes ang kanilang pagkilos, imbes na 3 araw lang, gaya ng una nilang inanunsyo noong nakaraang linggo. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5.